Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Magandang good morning po sa inyo. Hanggang ito po inyong likod, Doc Che Lejano. Sa programang Yes Yes Yo Topacio, sa ngalan po Attorney Ferdy Topacio, mapapanood po kami sa Aliw 23 of course, ng Free TV, Sky Cable 72, For the Box 23, at TV Plus 27, plus Signal 24. Diba? Ngayon, pag hindi nyo kami mahanap, bahala kayo sa buhay nyo, mag-scan na lang kayo. Hindi, ganun talaga po kasi hindi naman kami makakapag-scan yan. Kayo laang kapag hindi nyo nakita. Bale, masasagap nyo mo kami yan habang channel, shift kayo para exciting ang ating programa. Actually, medyo exciting po yung programa natin. Kung naalala po ninyo, ay in-emphasize ko nga ang air traffic safety. Dahil nga, hindi ba nagkaroon ng aksidente na pinatungan at pumutok. Alam niyo naman, pag pinapatungan, minsan may pumuputok, na yung Airbus A350-900 ay pumatong po dun sa De Havilland na Coast Guard plane na may dalang relief goods galing po dyan sa Haneda papunta sa Niigata, kung saan po. Doon po sa western part ng Japan eh. Pagkatapos nga po, yung eroplano naman nang galing sa Hokkaido, galing sa norte, pababa, dyan po sa Haneda, which is actually the second or third busiest airport in the world and the busiest airport po sa Japan. Okay. So ano po ang maganda? Ito naman po ay para sa ating kaalaman at safety. Medyo exciting. Ako po nag-research dito at siguro may 30 video yung pinanood ko lahat. Pagkatapos yung mga iba baka magsabi rito, magalit sa akin, ninanakaw ko yung footage. Hindi po nakaw yan. In fact po, ginamit ko po dyan ay yung CCTV video mismo ng Haneda. So hindi po nakaw yun. Talagang public knowledge yun. In fact, you can log on to the CCTV of any airport in the world because pinapayagan po nila yan. Marami po kasi interesado sa aviation eh. Napaka-importante niyan. So yung CCTV po nila, doon po dinukot yan. Yung iba naman po, yung mga nagsasabi, for example, video po yun. Ang nakasulat po, passenger video. Ang ginagawa ko po, actually, kung i-attribute po natin yan, dapat nakalagay yung pangalan kung sino pinagkunan. Nakalagay lang po naman, yan po yung mga malalaki. BBC, NHK, NKT, pagkatapos yung mga Koreano, mga iba-iba. Lahat po yun nakasulat lang, passenger video, passenger photo. So yung attribution po nung galing sa pasahero. Hindi ko naman ginamit yung video, ang ginamit ko yung photo. Okay? Tapos, meron po isang video dyan na nanggaling po sa isang report. Pero, nakita ko na po na pinopost din ng mga ibang tao kasi napaka-importante niyang news na yan eh. Hindi mo naman ninanako yung footage para kumita. Bale, para tayong magkaroon ng kaalaman. Yung iba pong kinuha ko dyan, galing po mismo sa Airbus, which owned the plane. Tsaka syempre, yung mga ibang litrato dyan, public knowledge naman po. Hindi, galing po yung sa manufacturer eh. So, freely available po lahat ng picture na yan. Okay, umpisa natin, Kent. Okay, ito po yung unang-unang picture. Yung nakikita niyo po linya sa gitna na parang hinati yung picture, yan po yung pinanggalingan ng eroplano. Ang rota po niya ay pagdating po dun sa baba, liliko po siya more than 180 degrees and then liliko siya another 10 to 15 degrees para ma-align po dun sa mismong runway. Yung runway po, yung nasa kaliwa. So meron kayong makikitang linya dyan, parang letter J na pag ganon. Di po ba? So yung letter J na yan, yung dulo po, yung dulo din po ng runway kung saan tumigil na po yung eroplano nung nasunog. Okay, next slide. Okay. Yung next slide naman. Yan po ang nangyari kaya nagkaroon ng aksidente. Naroon po sa runway yung eroplanong nasa taas. Dalawa pong puti yan. Yung Airbus nasa baba, tapos yung De Havilland nandun po sa taas. Yun po yung mas maliit na eroplano. Hindi po to scale yan kasi hindi po ganyang kalaki yung eroplano. Mas maliit pa po dyan kung ilalagay natin to scale. So, naglanding na po yung eroplano at that point. Plus, yung De Havilland po, kung nakikita nyo, meron pong black portion sa kaliwa at baba. Doon po dapat yung De Havilland, hindi po dapat sa runway. Ang kasabihin palad, gabi po yan, at hindi po siguro napansin nung piloto ng De Havilland, yung Coast Guard plane, na merong mga stoplight. Meron po stoplight yan eh, na nandun mismo sa baba. Makikita po dapat ng piloto yan.
Kasi po, yun nga pong nandun sa left lower portion niya, doon po siya dapat naghihintay. Hindi po dyan. 40 seconds na po nakaupo yung eroplanong yan ng de Havilland na nandyan habang naglalanding yung A300, ay yung A350. Okay, next slide. At dyan na po sumalpok. Okay? Pagkasalpok na pagkasalpok, next slide, sumadsad po yung eroplano sapagkat naputol po yung kanyang front landing gear. Yung ibig sabihin, pag naglanding siya, sumubsob talaga. So, nguso. Muntik na ako nag-crash na ganun dati sa motor. Yung mangungudgud ka. Nangudgud po essentially ang eroplanong yan. At actually, makikita nyo po mamaya, may video ako na pumutok po actually ang lumabas. Diyan po sa mismong impact, may pumutok. Yung slide nga before, atras mga, Kent. Yan. Ang pumutok po dyan, hindi po yung A350. Hindi po yung Japan Airlines. Ang pumutok po dyan is yung de Havilland. Malamang, baka yung, malamang hindi absolutely certain. Kasi nga po ang gas tank po ng eroplano nasa palikpik, nasa wings. So malamang, kaya nag-explode po yan, tumama po yung front landing gear dun sa wing nung de Havilland. Okay, next slide and then the next pa. Okay, dyan po nag-rest bale, yun, nandun sa taas, may apoy. Dyan po, 1 kilometro po ang layo niyan. Mula po dun sa apoy, dun sa baba ng de Havilland, tsaka yung Airbus, 1 kilometro po ang haba niyan. Normally po, ang international na runway has to be about 3 kilometers long. So, 1/3 ang inoccupy ng dalawang yan. So, essentially, sinara na po nila yan. Okay? Ang tawag po kasi dyan sa runway na yan is 34R. Ibig sabihin po, 34 signifies the degrees kung dadagdagan nyo ng 0. So, kumbaga, ang 0 is 12 o'clock. Tapos, iikot kayo, di ba? 90 degrees to the right, 180 bottom, 270 sa left, and then 360 or 0. So, 340 po yan. Ibig sabihin, 20 degrees to the left, and bali 340 degrees po ang orientation yan. If you're looking at 0 degrees north, 340 degrees. Kaya right, 340. 34 right. Ibig sabihin, 340 degrees right, yun po ang orientation at ng aeroplano mo at nung runway. Kailangan magko-coincide yung dalawang yon. So 34R. R po kasi nasa right side. Kung titingnan nyo po yung left bottom po ng litratong yan, yun po ang 34 left. 34L. Left side po, dalawa po ang runway. Nasa right po yung 34R, nasa left yung 34L. So meron din pong runway. So meron pa rin po nakakaland dun sa left side. However, because of the smoke, because of the burning, tsaka lahat po ng emergency vehicles nila, napunta po dyan sa dalawang sunog. However, ang kasawiang palad, halos wala nang nakita dyan po sa maliit na eroplanong de Havilland. Pero, ang maganda po naman ay, hindi kaagad nasunog. Mamaya malalaman nyo kung bakit. Matagal bago nasunog talaga at natupok yung Airbus. Okay? And because of the smoke, tsaka walang emergency vehicles, sino makakapagtulong kapag meron nangyaring aksidente rin? Kaya yung buong airport po ang sinara. Okay? Ano kaya nangyari sa atin kung dito nangyari? Dito sa MIA, no? Sa Manila International Airport na ayaw kong tawagin kasi Tridor yung pangalan na nakasulat doon ngayon sa Manila International Airport. Okay, next slide please. Next slide. Sunod-sunod naman yan eh. Ano yung next slide natin? Yan po maganda kasi sunod-sunod. Okay, yan po mismo yung video. Yan po yung de Havilland na nag-taxi, imbis na maghintay, dumiretso dun sa runway. 40 seconds po, kita nyo hindi gumagalaw. Yung puting ilaw na yan na may bilog. Hindi gumagalaw. Yan po yung naglanding. Pok! Yun. Okay? Pakiulit, Kent. Mag-ano lang may iloop mo. So, nakita nila, yun, pok, lana. Yan ang naging problema. And para din ulit, isa pa, para ma-memorize ninyo. Yan. Nakikita yung ilaw, binilugan nila, kitang-kita ngayon, ng, yan po yung report kasi ng, ng Japan eh. O yan, naglanding na po. Halos nag-touchdown na. Pok! Okay. Ang narinig at naramdaman lang po ng pilot ay kalabog. Yung mga pasahero, nakaramdam lang sila ng parang nayanig yung eroplano. Siyempre, may tunog tapos nayanig. Okay, next slide. Next. Okay, yan po yung itsura ng de Havilland. Initially, sinabi nila bombardier pero mali yata yung impression kasi DH po yung parang domestic helper yung designation. Kaya de Havilland po yung aeroplano. Yung Airbus is A.
Kaya A350 ang nakasulat po sa aeroplano. Okay, next. Oh, yan naman po ang A350. This one is an A350-1000. Mas bago po yan. However, yung A350 po na ginamit ng Japan Airlines, diniliver lang po yun Oktubre. Diyan sa Japan Airlines. Ito October lang, 2023. At November, sinertify na, after inspection, na airworthy. So bagong-bagong aeroplano po yan. Kaya hindi ba tayo nga nagsasabi, gusto ko bago aeroplano sakyan ko, hindi pa lang medyo mahal. O yun nga ginagawa natin Kaya kadalasan po, hindi sumasakay doon sa mga maliliit na airline like AirAsia, hindi rin sumasakay mga tao dyan sa Cebu Pacific. Kasi nga, hindi po brand new yung aeroplano nila. Ang PAL po, meron mga brand new na aeroplano. Okay, next. Okay, yan po ang nakita ng mga pasahero pagkatapos nilang maramdaman at marinig yung kalabog at yanig dyan po sa loob. Isipin nyo na lang, ano kaya ang gagawin nyo kung ikaw mismo nandun sa loob ng eroplano at nakikita mo, imbis na makita mo yung terminal, nakikita mo yan. Hindi mo na makita yung terminal apoy na yan Yan pa, usok at apoy. Yung nasusunog po, yung medyo puti dun sa bandang taas to the right ng konti. Yan, sa bandang rito lumalabas. Yan, yung ganyan. Okay, tapos yan po, yan mismo yung palikpik sa kaliwa. Kasi hindi yata nag-video yung nandun sa kanan Mas malala po yung nasa kanan kasi yung engine po ay nasunog. So yun po ang hint na baka nung nag-explode po, na natamaan yung pakpak ng gulong po ng A300, pumutok po yung palikpik sa kanan ng de Havilland dahil nga may friction yun, tsaka of course nasira yun, tumila po na yung gasolina, mas may nasusunog po sa right side compared to the left. Okay, next slide. Yan po mismo, tumigil na po yung aeroplano dyan. Tapos nakikita nila, yan, nasusunog. Ano kaya gagawin natin kung tayo nandiyan sa aeroplano? No? Next. Yan. It's another shot. Next slide. Next slide. Yan. Ito naman po, yan yung nasa loob kapag hindi na kayo tumitingin sa bintana. Yan na yung laman ng cabin. Mausok na po. Nangyayari po minsan na when you're in the air, tapos saksakan ng lamig, minsan nagpa-fog po Ito po hindi fog. Kasi ang fog po ng eroplano, kapag aircon, nanggagaling sa taas, bumababa, umiikot-ikot pa. Ito po, pataas po yung usok. Pagkatapos, papunta sa harap, galing harap, papunta likod. Next slide. Okay, yan uli. Next slide. Next slide. Okay, next slide ulit. O yan, nakikita nyo mismo kumukuha ng video. Yan pa, another picture na ganyan po kausok sa loob. Nakatingin na po tayo sa aisle mismo, sa left side ng aeroplano. Double aisle po yun Kasi, ano yan? 5, 8, 9, 10, 11 seater po ang lapad. Okay, next. Tapos dalawang aisle po yan. Yan na po, usok. Okay, next. Yung nakikita nyo po na itim doon, yan po yung stewardess na nagsasabi sa mga tao na huwag titindig. At sinasabi din po, huwag kukunin yung kanilang mga bagahe. At kung meron pong video dyan, gusto ko sanang gamitin Merong batang sumisigaw in Japanese. But buksan nyo na yung mga pinto, dali. Hayaku. Kudasai. Pinabubuksan niya. Please, open. Okay? Meron po kasing less than 2-year-old na bata doon po sa loob ng aeroplano. Less than 2 years old. Next slide. Yun po yung stewardess, yung medyo puti ron. Ini-instruct na yung mga tao. Ang problema po, nasira yung kanilang intercom. Ang ginagamit na po, sigaw, tsaka meron din po silang megaphone. Yan po maganda may backup po sila. Ang megaphone, di baterya lang Hindi naman dependent yun doon sa electricity dyan po sa aeroplano. Okay, next slide. Yan po, kung nandun kayo nakaupo sa gitna, yan po ang makikita niyo. Pero notice, alam nilang may sunog, hindi po nagtitindigan at nagkakalat yung mga tao. Di po ba napaka-importante ng next? Isipin mo na lang, kung pasaway ka, baka kung ano na nangyari sa'yo. Ito naman sa slide na to, pinaka-importante po dyan, makikita nyo na pagbaba po sa slide, tinutulungan nyo dapat yung mga taong nasa slide. Pagkababa mo, tulungan mo yung susunod sa'yo. Plus, yung nandun sa upper part po ng slide, yung po medyo bright part, ang importante po dyan sa slide na yan is, kahit mababa, sadsad na po yung aeroplano. Normally, dapat mga 20 plus feet po yan Tapos yung pag-slide nyo, mas mabilis. Mabagal po yung pag-slide. In spite of that, nagsaslide pa rin po yung mga tao. Okay? Tapos next, yung stewardess nandun din, nakatindig. In fact, ang nangyari po dyan, hindi
kaagad-agad pinalabas yung mga pasahero kasi iniintay nyo pa yung signal ng kapitan. Yung kapitan po mismo lumabas dahil nga po hindi niya magagamit yung intercom. Siya po mismo iniintay na lahat ng pasahero makababa. Tapos po siya bumaba. Okay, next slide. Yan, another slide. Kikita nyo po yung stewardess nandun. Okay, next slide. Tapos, ay, teka. Ang pinaka-importante po dyan, tingnan nyo po yung engine dyan sa right. Right engine po yan. Sumisilab po. Automatic po dapat napapatayin ng mga piloto. Apparently, hindi nila mapatay yung sunog dyan. Okay, next slide. Okay, so bumababa. Okay, kita nyo, nakaupo. Tsaka nakahiga yung iba. Next slide. Yan po ang evacuation. Ito naman sa left side ng plane. Sige po, next. Next pa. Tingnan nyo. Balik mga Kent. Ang importante tingnan dun sa slide before, tingnan nyo po yung uso. Yan po malamang tumama dun sa tail fin ng de Havilland. Kasi sira po, kasi, tapos kita nyo may matalas dun sa bandang right side niya. Ibig sabihin, dyan po malamang tumama yung eroplano sa likod. Okay, next. Next slide. Okay, yan po yung pasahero na slide down. Next. Yan po yung sa likod, sa left side. Bakit po left side? At least, ang ginagawa po dyan kasi, dapat, kaya po pag nagla-landing, taas lahat po. Hindi po pwedeng ibaba yung mga bintana. Hindi po ba may shade yan? Hindi po nila pinapayagan pag nagla-landing na nakababa pa yung shade. Precisely because of these kinds of emergencies, dapat makita ng mga stewardess tsaka yung mga piloto kung ano nangyari sa labas. Ito po, napakahalaga na sa kaliwa lang sila nag-exit. Kasi nga po, nasusunog pa at tumatapon yung apoy galing po sa right engine. Kaya left side lang po sa likod ang binuksan nila. Ganyan, mas mataas po yan kasi nakasubsob yung harap eh. So, kita nyo, halos vertical na. Pero, pa rin, yung mga pasahero, nakalabas pa rin ng ligtas. Next. Okay, may 3 minutes na lang tayo. Yan po ang malamang nangyari. Although, hindi ganun ka-accurate. Ang lumalabas dito, yung Airbus, tumama sa kaliwa. Hindi po. Malamang sa kanang side tumama yan. Plus, natamaan na rin yung right wing. Kaya po yun ang sumilab. Yun po yung nakita yung explosion. Next. Okay. Yan po. Yan po yung sinabi mismo ng Air Traffic Control. Hindi po PPK yan, na transcript lang. Yan po mismo, kung papapanood nyo yung video, yan po mismo yung maririnig yung sinabi. Clear to land, runway 34R, Japan Air 516. Yan po yung Airbus. Next. And ito po pinaka-importante. Haneda Tower, HND TWR. JA722A, ibig sabihin yan po yung de Havilland na, okay, taxi to holding point C5. Hindi po runway yan. Yan po yung papasok pa lang, kumbaga on-ramp, papasok dun sa runway. Pinaiiwan siya dun. May ilaw pa nga po yun na pula. Hindi po nakikita ng Haneda yan because gabi. So hindi nila nasubaybayan. They took it for granted kasi Coast Guard yan. Dapat alam niya ginagawa niya. Pumunta siya sa runway. 40 seconds nandun siya, nakatiwangwang lang bago siya tinamaan ng Airbus. Next. The most number of accidents, yan po is the millisecond right before the accident. Yung dalawang ilaw sa gitna, nakikita niyo po yung dalawang ilaw sa gitna, gitnang-gitna ng picture. Yan, yung nasa kanan po, yan po yung Airbus. Yung nasa kaliwa, yan po yung de Havilland. Yung Coast Guard. Next. Yan po, magkadikit na halos po sila dyan ng de Havilland tsaka ng Kaya kita nyo, halos isa na lang yung ilaw na parang malapad. Kasi yan yung millisecond right before tumama. Next. At yan, tumama na. At sumabog immediately. Next. Another one. Next. Sige, mas malayo pa nga yan eh. Tapos yun po, yung naka-square na yun, yan po yung ilaw ng de Havilland. Next. Yan na po. Nung tinamaan na, nag-slide na at nasunog. Next. Tsaka kita nyo, sub-sub talaga, no? Kasi wala na yung front, wala na yung front landing gear. Yan po, yung moment of impact. Next. Next. Sumabog talaga. Ayan, next. Sige pa. So nakikita nyo, chronological. Yan po, maaga pa yan dun sa sunog. Nakababa na po yung mga pasahero. Notice, buong-buo pa po yung aeroplano, pati yung left engine, buong-buo. Pero tingnan nyo po yung lower right ng screen. Yung right engine, parang halos wala na rin. Okay, next. Yan po ang nangyari nung bumagsak na yung bubungan ng eroplano. Pero nakalabas na po lahat sila. All 379. Okay, ang rule po is dapat makalabas lahat ng passengers in only half of the available exits, which is 8 in this case. Dalawa sa may wing, dalawa sa may wing on the left and right, so 4. And then,
dalawa sa harap, dalawa sa likod. So, another 4. So, 8 exits. Pag 4 exits lang po gagamitin, dapat within 90 seconds, tanggal na yun. Okay, next. Okay. Yan po, nakalabas na ang karamihan ng mga pasahero. Ang makikita nyo dyan sa right side, pinaka-importante, tapos na po yung evacuation. Pero, nasusunog na ngayon, nagsimula na masunog sa loob. Pero wala ng tao. Yun po yung slide sa right side. Yung sa slide sa left, hindi nyo makita kasi natatakpan nung fire truck. Okay, 70 fire truck minimum ang ginamit nila dyan bago nila naapula yung apoy. However, natupok pa rin. Next. Okay, yan po ang natira doon sa Airbus. Kita nyo, halos wala na rin yung engine dito sa kaliwang side kasi yun po ang right engine. Yung left engine, intact, pati yung left wing. Okay, next. Next. Okay, yan po yung buntot. Next. Yan naman yung harap, yung next slide. Yan yung harap. Ito pa yung buntot pa rin. Sige, next slide. Okay, yan naman po yung de Havilland. Kita nyo, ubus. Walang natira. Talagang natupok. Ang namatay 5, buhay yung captain. Next. Oh, yan yung Airbus pa rin po yan. Next. Hindi, de Havilland yun. Ito yung Airbus. Sorry. Next. Sige, busil lang natin to. Next. Okay. Yan po ang makikita nyo kung titingnan nyo yung tira doon sa de Havilland. Halos wala na po natira doon sa aeroplano. Talagang ubus. Next. It's a miracle nga na yung ano. Ano po importante makikita natin dito sa picture? Ito po ang pinakamahalaga. Ang nakikita nyo po, yan yung fuselage mismo. Right behind the pilots. Tingnan nyo po ang kulay. Itim. Hindi silver, hindi aluminum, hindi rin po plastic. Pero, ang ginawa po ng Airbus, kaya napakaganda po na nangyayari, nadi-delay po yung pagsunog ng eroplano because hindi po aluminum ang gamit nila. Carbon fiber po yan, kaya itim. Kaya ako po pinakita yan, napakahalaga, ang Airbus 350 ang pinaka-safe lumalabas, lalo na pagsunog dahil napakabagal niya masunog dahil sa carbon fiber. Yan po yung itim, yan po yung hull sa ilalim. Next. Tapos yan po yung ginamit nilang exits. In fact, kung 3 lang ang exit mo, dapat more than a minute para ma-evacuate yung passenger. Pero mirakulo nga ang galing ng mga flight crew nila kasi 40 lumalabas you only have 400 passengers po ang maximum ng Airbus. Ang laman po niyan 347. So almost maximal po yan. And imagine lahat po nasalba nila. Next. Ito lang po ang pinakamahalaga natin dapat tandaan. Kapag kayo ay nasa emergency, huwag niyo kukunin ang bagahe ninyo. Bakit? Next slide. Dahil po, mahihirapan kayo pagbaba dahil mas madulas ang bagahe ninyo kaysa sa inyo. Next. At huwag kayo magsusuot ng matatalas na sapatos. So, yan po pinaka-importante. Hubarin nyo yan. Next. So, medyas, better kung mag-medyas lang kayo. Or, pagbababa kayo, tanggalin yung sapatos nyo, dalhin nyo. Next slide. Kasi, nahaharang nyo yung mga tao kapag kayo'y mahihirapan nyo. Ano ba next slide natin? Wala na? Wala na? Okay. Kasi meron pang slide dyan na kapag kinuha nyo yung bagahe ninyo, pag nilapag nyo yan, imagine how many seconds you're going to take. Bubuksan nyo yung overhead compartment, tatanggalin nyo yung bagahe, at ibababa nyo pa. So, wag po tayong pasaway, lalo na in an emergency. Ayan. Yan yung sinasabi ko. Na pag binaba mo pa, kinuha mo pa, tingnan mo mangyayari sa likod mo. Ang laki ng traffic dyan. Hindi mo masasalba. Kung nasa harap ka, swerte. Kung nasa likod ka, o kaya nasa gitna. Ang problema, meron naman escape sa likod walang escape sa harap. Yun ang problema mo. So, dapat, wag mo na talaga gamitin. Yun po ang instruction sa kanila. Do not take remain seated, remain calm, do not take your bags. Leave your bags. Yung sinasabi natin, yung brain natin, pag yung wag. Pag sinabi mong wag, hindi nare-recognize ang brain. Dapat sabihin mo, keep calm and leave your baggage. Huwag kang gagamit ng negative. Leave your baggage, keep calm. Imagine, na-save nila. Punong-puno halos yung aeroplanong yun. Yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yo! Topacio! Nagbabalik po yung session Topacio. Ako po si Doc Che Lejano. At nandito tayo sa bahagi ng programa ang tinaguri. Pakita mo, tweet mo, uy. Okay, umpisa
Umpisahan natin ang pagbati natin sa ating mga YouTuber, sa mga hilig sa YouTube. Andito na tayo. Okay. Asan na ba yung ating mga binabati? Andito sila. Ikida Janet, ang unang-unang bunga. JBBPH. Imamadra, present. Romantic Moon. Bago-bago talaga pangalan Romantic Moon. Tapos si Malot, Mark Anthony Perez, Holy Cow, Leo, Amira DCI. Good morning. Kablog with JAT. Dante Sarate, Leo Mayer Sereño. Ano kaya mangyayari, Doc, sa Miami Mall? Ano nga ba yun? Yun ba yung shooting sa Miami Mall? Tapos, Janet Nikita, 20 minutes away from Haneda lang pala si Janet. Oh? 20 minutes away lang siya. Okay. Nits Illustre. And then, Del B. And Ricardo Messina. Kung sa atin daw nangyari mamatay sila dahil matitigas ulo ng mga Pinoy. Palanding palang eroplano, kumukuha na raw ng bagahe sa compartment. Kaya pinapaalalahan na lagi ng crew. Nakakahiya po mga Pinoy pagdating po sa ganyan. Sus Mario Joseph. As if naman talagang mauunahan mo yung mga tao. Kasi orderly din naman yan eh. Sabay-sabay kayo tatayo, sabay-sabay kayo lalabas. Ano yan? Tatakbo ka para mauna ka lang sa labas. Ano mangyayari naman sa'yo? Ano mangyayari no? Kasi pupunta ka pa sa carousel, maghihintay ka pa rin ng bagahe mo eh. Ano minamadali mo? Parang yung kay Erap, namimilit siya na nandun siya sa ano ba yun? Ano ba nangyari sa kanya? Sa first class, namimilit siya. Tapos sabi nung mga crew, dapat nandun siya sa economy. Ayaw niyo bumalik. Lumabas yung piloto. Binulungan si Erap. Tapos bumalik na sa economy si Erap. Alam niyo sinabi ng piloto, hindi po pupunta sa Maynila itong harap. Yung Maynila. Ayun. So, yun po. Naupo na si Erap. Okay, Noel Sico, Kingdom of Saudi Arabia. Ricardo Messina, magaling ang crew. Oh, definitely. Kaya nga pinuri ko kaagad yan. BRP, may mga packs talaga na tumatayo kahit seatbelt sign was still on. Delikado po yun. Actually, masusubsub kayo dyan. Pag sa Pinas nangyari, wala, patay. Katitigas ang ulo ng Pinoy. Si Mang Juan Bukit, then Gabriel Cristobal, Rob Jal, Del B, nabatin natin Alvi Bal, tapos yung mga somehow yung fault ng Coast Guard, yung taxi to holding po. Exactly. Judah Rufin Perez, Elzbier Quiñones, Berto Bert, Maria Elizabeth Logan, baka sa atin nangyari, nagpanik na at nagtalunan. Ay, naku, wag naman. Kasi nga po, kung nagpanik kayo, malamang binuksan din po yung emergency exit sa may mga wings. Delikado po yun kasi nasusunog yung wings eh. Yung right side, nasusunog yung engine mismo. Sa left side, hindi ka rin makakababa kasi may sunog. Yung ilalim ng eroplano po mismo nasusunog. So okay yung ginawa nila, yung harap at yung likod na isa lamang, imbis na yung dalawa. Maria Isabel Lo, mabuti na lang napansin ng DILG ang maruming paligid. Yes. Danny Tayaw. Okay. Punta naman tayo sa ating mga ating mga X-rated na mga tinapakers, mga anak ng tinapa. Rose Pablo, Villa J. Galvez, George, Mick St. John, JC Co, Jerai, Mr. T, Max 2022, X De La Cruz, Vic Bustos, and of course, Richard Rose Pablo, Macarceo 24, Vic Bustos, X De La Cruz, Andres Juan Abella, and Raven Nevermore, Strauss Fernandez, It's May, AWW, It's May, AWWW, Santiago Blaklak, and then Lizette Alexander, The End, JC Co, Tatakae, ang tama lagi, Masayroy Kida, Victoria June, Elisa Manalang, Richard Luis Japoktin, and sino pa ba? Vic Bustos. Okay, maraming salamat sa inyo lahat, sa inyong pagtagilig. You're so kind to animals. And of course, at nandito naman po tayo na meron na tayong guest na naghihintay at awitan muli tayo ang kanyang napakagandang boses, si Silvana Garcia. Yeba! Hello everyone, and hi po, Doc Che. Alright. So, ano kakantahin mo today? Always Remember Us This Way by Lady Gaga. Remember us this way. Yun ba yun? Okay. Very good. Alright. Take it away, Sylvie. That Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna it's buried in my soul like California gold.
You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that's you will never die. So when I'm all choked up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Yeah. Ooh, 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 ooh. So when I'm all choked up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, when you look at me and the whole world fades, I'll always remember us this way. Si Eva, ang galing-galing. Medyo kahawig mo raw si Karen na legit dabarkad sa Itbulaga. Sabi rito. Okay. Alright, thank you very much, Sylvie. May babati ka ba? Apo. Sige. Go ahead. Hello po everyone, and please pray and support po for my journey to compete and represent the Philippines sa Hollywood po. And thank you all beautiful people, especially Torny Topashan, Sir Andrew Tan, Doc Che, and Sir Sean Gibbons, Ma'am Valerie, Viva family, Boss Vincent, Ma'am Veronique, Ate Barbie, our dear President, Vice President, Senators, Congressmen, Mayors, and Vice Mayor. Thank you po, Vice Mayor Monique Lagdamea. Hi po, Mayor Abby Binay, to all councilors, barangay captain, and my family, friends, all OFWs, and DWIZ YouTube Channel 23, all sponsors. God bless po everyone, and may the true meaning of Christmas and New Year ring in your heart. And every day, keep fighting and don't forget, keep living a meaningful and joyful life. Always give whenever you can and when you're able. Be blessed and thankful. Love you all po. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio, kasama si Doc Che Lejano. Si Eva! Ito na po ang ating final segment ng Yes Show Tapasio. Sa ngalan po ng Attorney Ferdy Tapasio, ako po inyong lingkod, Doc Che Lejano, yung doktor na maliit na kalbo. Okay, nakasalamin pa. Ang mga humabol sa atin, Maria Dimeno Olega, Teresa Kikoma ng Hong Kong, Maria Elena Martin, siya yung nagsabi na kakawig daw ni Karen ng legit Dabarkads, Leto Hill from Baybay City, Leyte, at ang sabi ni Alvibal, yung stoplights daw ng runway hindi gumagana. So, well, that's entirely possible. That's why po meron tayong investigasyon eh. So, baka lumabas na nga na yung ilaw po. Kasi nga po, pagpunta mo dun sa C5, na hindi puro sa ating C5 Area C, taxiway 5 po yun eh. So papunta po yun, papasok. Yun yung on-ramp
pinahihintay siya ron. Di ba nakita nyo yun, C5 runway 34R. So, ang nangyari doon ay dapat naghintay siya ron. Eh kung walang stoplight, it still does not matter kasi wala siyang clearance to go onto the runway. Ang contention nung nag-survive po ng kapitan, binigyan na siya ng clearance ng tower na pumunta sa runway. So nakatatlong flights na po kasi yung de Havilland, yung pilotong yan, going to Niigata kasi nagdadala sila ng tubig at pagkain. So baka pagod na po. Yun lang po. Hindi natin malaman. Pero Niigata to Haneda, di ba? Isang oras lang. Maiksi lang yan eh. Okay. That being said, punta naman tayo. Meron pa tayong 6 na minuto, more or less. Pakilabas nga yung aking BRICS slide. Kent, thank you, thank you. Okay. Ano po ang kahalagahan ng nangyayari po ngayon sa BRICS? Kung maalala niyo po, ang ibig sabihin ng BRICS is Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Kasama na po ngayon ang Saudi Arabia, Egypt, United Arab Emirates, Iran, at Ethiopia. Iran po, Egypt, United Arab Emirates, and Saudi Arabia, yan po ay mga Arab countries. Di po ba? Ang Ethiopia, African. Significant po yan. Kasi from South Africa and Ethiopia, meron na ngayon African countries. Ang Ethiopia po is actually, lahat po halos ng country dyan po sa Africa ay inukupa ng mga Europeans at pinagsamantalahan sa pagnanakaw ng kanilang mga resources. Kagaya po ng ginawa rin ng mga Kastila at ng mga Amerikano dito sa atin, panahon nila. So, until we got our independence, ang nangyari po, yung mga Ethiopians at yung mga iba nasa Africa, they need their independence in order for them to be able to use their own resources na silang yayaman, hindi lang nakikinabang yung mga European. Gaya po ng France. Kinukupo nila sa Nigeria, nagmimina sila ron ng lahat ng mga kailangan para sa nuclear power plant. Pero po sa mismong kung saan nila kinukuha, yung sa Africa, yung kanilang kinakailangan na nuclear material, ay halos walang may kuryente. Mga 1% lang po may kuryente doon sa bansang yun, whereas sila ang nagpapower ng buong France. Yan po ang kalokohan nangyayari po. So, ano po significance niyan? Magkaaway po ang Iran at Saudi Arabia. Pero magkasama sila sa BRICS. Alam niyo po rin ang isa pang kahalagahan po niyan. Magte-trade po ang BRICS tsaka yung mga bagong bansang yan, Saudi Arabia, Egypt, United Arab, UAE, tapos Iran and Ethiopia, magte-trade po sila sa sarili po nilang mga currency. Yung mga pera po nila gagamitin nila. Tatanggalin na po nila ang dollar. Another significance, halos pinakamalaking producer po ng langis, ang number 1, siyempre Russia, no? Ano number 2? Venezuela, meron din. Number 1, number 2. Yan yung mga top 5 eh. Ang kasama po sa top 5, yan pong Saudi Arabia at saka Iran. Yan po ang mga top producers ng langis. Anak ng tinapa. Ay pinilit po ng Amerika na magkaroon ng trade using the dollar. Kaya po nagkaroon ng term na petrodollar. So nangyayari, kapag nagpepresyuhan, dollar po ginagamit. Kaya may silba po ang dollar hanggang ngayon. Eh wala naman pong kwenta ng dolyar kasi wala naman pinagbabatayang value yun. Imprenta lang sila ng imprenta ng pera. Walang kakwenta-kwenta, walang ka-value-value po ang pera ng Amerika. Kaya po, ito po delikado, ito tip ko na sa inyo. Antabayan niyo starting March. Magkakaroon na naman po ng mga babagsak na bangko dyan. Hopefully makita nyo sa media. Ito, hindi ko sinasabing magpanik kayo, pero mag-prepare na kayo. Prepare for the collapse of the US dollar. Kasi nga po, hindi na sila magte-trade ng oil using US dollar. At nagpe-prepare na po ng panibagong bills ang Amerika. Bago na po ang lalabas po na itsura ng pera nila. At ang mangyayari po dyan, you'll need more dollars just for $1. And at the same time, it will no longer be based on nothing. It will now be based on a basket of commodities. Siyempre, kasama dyan ang oil, gold, silver. Kasama po dyan, palladium, platinum, yung mga precious metals, tsaka iba pang commodities. Probably, meron din po dyan sigurong wheat. Meron din po siguro, malay ko, may bigas, hindi natin alam. Part po yan ng mga commodities na magiging pagbatayan ng value na po ng currency. Nagpe-prepare na po sila kasi nga bagsak na po sila dyan. Imagine more than 1/3 of the entire population of the world kasama na po dyan. Hindi lang po yun. Ilan dyan ang nandyan? 1, 2, 3, 4. Yan yung mga top 4, top 5 na nagpo-produce po ng langis. At hindi na po nila tatanggapin ng dolyar. Magte-trade na po sila sa kanilang mga currency. Yun po ang kahalagahan niyan. So maganda na po kayo. Ang maganda pa nga kung may dollar kayong hawak, gawin nyo ng peso agad. Kung meron kayong dollar na hawak, ilagay nyo sa Singapore dollar. Kung meron kayong dollar na hawak, mag-yuan kayo, mag-ruble kayo. Pagkapapos yung sa South Africa, mag-rand na rin kayo. Yung Brasilia, peso rin yata yung Brazil, ano?
So pwede kayo mag-peso. Pagkatapos syempre yung Saudi Riyal, yung Kuwaiti dinar, yung mga ganun po ang gagawin nyo. So yung mga dinero, ay yun na ipagpalit nyo. Yan po napakahalaga na tip ko na lang para sa inyo. At kung gusto nyo rin po siyempre magaling mag-trade, ay invest in commodities. Huwag lang po papel ng ginto, papel ng pilak, hindi po physical gold, physical silver, physical platinum, physical palladium. Yan po ang gagawin nyo para matago at pag nagka-leche-leche, mas madali i-trade. Pero ang tip din po, kapag meron ng problema, huwag kayong magsustor ng malalaking value na pera kasi walang panukli kapag nagka-leche-leche na ang mundo. Kailangan $1 lang yan. Kung meron kayong $10,000 na may tatago na tig-piso, itago nyo po yun. So, sa 100, 100 piraso yun na 100 tumpok na gano'n. Yun yung nakabalot kasi 100 yun eh. So, 100 pesos yun, $100. O, 10,000. So, 100 ganun. At least, wala kasing panukli yung mga tao eh. Kung $100 at or 1,000 or $500, hindi, $100 ang dala nyo. Walang panukli. Bibiling kayo $1, walang panunukli. Ang pambili nyo 100. Lugi kayo, di po ba? Wala na suklian yan. So, kailangan maghanda na kayo para sa mga kaletse ang mangyayari dito sa ating mundo. Hindi ko naman sinasabing mangyayari, pero you can never can tell. Hindi po ba? So, yan po ang kahalagan ng BRICS. Marami po sana pa akong topic, kaya alam, bigla na sumulpot si Sylvie na kumanta eh. So, okay lang. Kasi February 10 po, Chinese New Year. So may sasama na sana ako rito na na announcement tungkol sa Chinese New Year. Pero ang gagawin ko na lang ngayon is, sasabihin ko na lang na napaka-importante sa ating mga kababayan dahil naghahanap po ng 80,000 na trabaho dyan po sa Taiwan. Anyway, i-report ko na lang ito bukas para mas exciting. Ang tabayanan niyo si Drew na Sino sa Balitang Bayan sa susunod na programa dito sa ating Yasio Topacio. At siyempre, saka na po ni Tony Ferdy Topacio, ito po yung lingkod, Dr. Lejano, magiging po sa isang bagay na susupin sa inyong pagdanasa! Yes, yes, yo! Kikitil sa inyong pagkakasama! Yes, yes, yo! At titimon sa inyong kaisipan na huwag makikiyapin! Eva! Yes, yes, yo! Topacio! Babayagin. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yo! Topacio!